O ito yung sunod, mga kababayan. Dito na naman tayo. Ano yan? Kay Sara Duterte pa rin. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, dito ko makikita talaga napakasinungaling talaga ni Sara. Bakit? Ang sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, ang sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, hindi daw niya sinabi na uuwi si Digong next week. Wala daw siyang sinabing ganon. Totoo nga ba? Pakinggan natin, mga kababayan, yung komento at explanation ni Sara na sabi niya, wala akong sinabing ganon. Hindi pa lalabas si Digong. Ayan na naman tayo eh. Diba? Ayan na naman tayo, mga kababayan. Continue natin. Eto. Malat sa social media kamakailan ang balitang lalabas na ng International Criminal Court Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base ito sa interpretasyon ng ilan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nasa London rally. Ngunit ang impormasyong ito, pinabulaanan mismo ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya ito sa isang panayam sa The Hague, Netherlands kahapon, July 28 matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial. So ngayon, ano tong pinakalat ng mga DDS? Tinatag pa nga ang pangalan ko eh. Uuwi na si Tatay Digong next week. Ihanda mo na yung liig mo, mag-live ka na. So paano na naman ito? Ano na naman ito mga DDS? Jiggy Bara. Mandarahog. Ano yung mga bigkas-bigkas? Yung Ken Garcia, magilit ka na. Uuwi na si Tatay Digong. Anyari? Asan na yung gilit? Kaya nga sinabi ko sa inyo, ilang taon na naman yan. Mga DDS, sabi ko nga sa inyo, wag nyong paasahin yung mga kapwa ninyong bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto ng mga DDS. Kasi pag hindi na naman nangyari yung next week na sinabi, maglayasan, mawala ng gana, hindi iboboto si Sara niyan. Anong nangyari? Anong nangyari sa pangako niyong uuwi si Duterte? Anong nangyari sa pag-uwi ni Duterte? Asa na, magilit ako ng leeg. Tanginang yan. Paano ako makapag-gurgur ng leeg nito? Pasabi-sabi pa kayo, umanda ka next week. Ako po'y nananawagan sa mga kaibigan ni Ma'am Nora ni Rida. Ma'am Nora ni Rida, yung mga kaibigan mo, hinahanap na naman ako. Nag-trending na naman ko nung last week. Magilit na daw ako ng leeg, ay uuwi na daw si Tatay Digong. So ano itong narinig ko kay Sara? Wala daw uuwi. Putang ina, may pa-bring him home pa kayong nalalaman. Putang ina nyo. Mga DDS. Kumusta? Mag-comment kayo, mga DDS. Yung kaibigan ni Ma'am Jusilim at ni Ma'am Ninita Beltran, ni Ma'am Maribek Cambalon, Ma'am Aima Layco, yung kaibigan mong DDS. Pwede mo bang tawagin at mag-comment sa ngayon sa live natin? Kailan po ako magilit? Tangina, yan na naman. Anong sabi ko sa inyo last week? Ma'am Maria P. Palisok, Ma'am Imalin, Ma'am Marjorie, Ma'am Biabeng, Ma'am Alma Kaule, Ma'am Sinani, Nanay Minda, Gusto Santo Domingo, kumusta na Sir Kenry, si Rinaldo? Ano na? Kailan ako magilit ng leg? Si Sir Mike, kailan kayo magpaputol ng tete? Yan.
Boss Mike, kailan ka magpaputol ng titi? Hindi matutuloy yung titing putol nito. Hindi matuloy yung putol leeg natin. Bakit? Hindi na naman makauwi si Digong. Tangina, pasabi-sabi pa naman sila. Bring him home. Ito yung pakalat ng mga DDS eh. Ano magagawa ko? Ngayon, nabutata na naman kayo. Ngayon, ako'y nananawagan. Kailan po ba uuwi? Kaya magbutol na ako ulo. Kailan po ako uuwi? Kasi maglalaslas na ako ng lieg. Ano to sabi ngayon ng amo ninyo? Ulitin ko Malat sa social media kamakailan ang balitang lalabas na ng International Criminal Court Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base ito sa interpretasyon ng ilan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nasa London rally. Kasi mga tanga-tanga kasi yung mga DDS. Ang sabi kasi ni Sara doon, next week, makikita ko na siya. Kasi nga may schedule kasi yung pagbisita niya kay Digong. Hindi kasi porket nandyan siya ay makakapasok siya agad. Schedule yan. Kaya ang sabi ni Sara, next week makikita ko na siya. Ang matagal na nating hinihintay na makalaya at minamahal natin. Wala siyang sinabing makalaya na next week. Ang ina talaga, pasensyahan, nakapagmura na naman tayo. Marami na naman DDS magagalit. Sabihin na naman to ng mga DDS, mayabang ako. Inumin nyo, haluan yung tubig kanal para magkulay brown. Walang sinabi si Sarang uuwi. Etong mga DDS vlogger, wala lang makontent. Ayan sabi ko nga sa inyo yung mga viewers ni Jiggy Barra. Ano na naman, sabi ko nga, ipakita niya muna si Boss B bago siya maglipat ng episode ng pag-uwi ni Duterte. Bakit? Matatalo niya si Coco Martin sa episode ng Ang Probinsyano na walang katapusan. Bakit? Kasi si Jiggy Barra wala namang content. Hindi na lang kasi maghanap ng content para sa balita. Mag-content na, puro fake news pa. Sabi ko nga sa inyo, budol kasi yan. Kaya, tandaan ninyo, nabudol na naman kayo. Di ba? Tingnan nyo si Sara. Hindi daw makauwi. Sinong may sabi? Kaya Sara, alam ko, sabi ko sa iyo, pagkurutin mo sa singit, isa-isa yung mga vlogger mo. Ngunit ang impormasyong ito, pinabulaanan mismo ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya ito sa isang panayam sa The Hague, Netherlands Pagalitan mo, Sara. Pagalitan mo yung mga vlogger mo. Isa si Jiggy Barra. Sino pa? Si Mandarahog. Si Banat Bay. Yung mga kaibigan kong vlogger ng DDS dyan sa Hong Kong. Jojo de Guzman, Spencer Lacalle. Harry Roque, ikaw isa sa nagsabi niyan. Pinagkalandakan mo pa na uuwi na. Sabi ni Sara, Harry Roque, pinahamak mo naman. Bogres. Ano nangyari sa iyo, Bogres? No? Kung wala kang filter, apakapangit mo pala sa personal. Harry Roque, Bogres. No? Gadako lang na inyong mga nawong. Galapad lang yung mga mukha ninyo, mga sinungaling kayo. On July 28 matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Sir Noel. Alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At wag mong sabihin, BP Sara, na makikita sa ICC website kasi hindi yan sila maniniwala kay bias. Ayaw nga nila maniwala sa ABS-CBN, GMA at TV5 kasi bias media daw. Sa SMNI ran daw sila naniwala. So anong nilabas ng SMNI? Di ba makalaya si Digong? Ano na? Tignan nyo, nabudol kayo. Balita yan Di ba, binalita yan? Sabi pa nga dun sa SMNI, naghiyawan ang mga taga-suporta ni BP Sara nung binigkas niya ang pangalan ni PRRD. Next week. Putang ina. Yan ang caption ng SMNI. Anong nangyari? Fake news. Diba? Alam mo, BP Sara, wag mong sabihin na makikita sa website ng ICC. Kasi nga, ang sabi nga ng mga DDS na supporter mo,
Kangaroo court daw yan, kaya hindi sila maniwala. Kaya maniwala sila sa'yo. Yan. Nakikita natin na walang schedule ng hearing ng release at Walang schedule. Hearing ng release. Nangyari. Akala ko ba uwi na? Yan na naman tayo. Ayan na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo kapag nagsama-sama yung mga DDS, nakakabuo ng bagay na ikakapahamak nila Di ba? Nagsama-sama sila sa United Kingdom. Anong nabuo? Makalaya si Digong. Anyari? Di nasira ngayon si Sara kasi si Sara ang ginipit, di ba? BP Sara, kung ako sa iyo tigil-tigilan mo na yan. Hoy, mga DDS. Hoy, nasaan na kayo? Sabi ko sa inyo, huwag kayo magsama-sama kasi nakakabuo kayo ng bagay na ikakapahamak nyo. Meron pa kayong malawakang rally na gaganapin. Magsasama-sama na naman kayo. Baka dyan mapapahamak na naman kayo. Hindi kayo tutulungan ni Sara. Tandaan nyo yan. Ako po'y nagpapaalala lang sa mga DDS. Tandaan ninyo, nung nagsama-sama kayo, nakabuo kayo ng salita na makauwi si Digong. Hindi naman pala makauwi. Tapos ngayon, sabi ni Sara, meron daw siyang kakasahing malawakang rally sa mga galit na pinakulong sa ICC si Duterte. So ngayon, galit. So kapag kayo dyan na-aresto isa-isa, yung mga manggugulo sa rally dyan sa harap ng ICC, hindi kayo tutulungan ni Sara. Tandaan nyo yan. Kasi kung tutulungan kayo ni Sara, baka isa si Sara sa dadamputin. Pag nagkagulo sa rally na yan, si Sara magtago yan. Tatakbo yan, sasakay ng convoy niya, diretso sa hotel niya. Kayo, kawawa dyan, madideport kayo, makukulong kayo. Hindi nyo ito, tell you frankly. I will tell you frankly, mga DDS. Sa rallying gaganapin ninyo, grupo ng mga galit na mag-rally sa harap ng ICC dahil pinakulong si Duterte. Pag nakagawa kayo ng hindi maganda dyan, makukulong kayo. Dadamputin kayo or madideport kayo. Okay lang sana kung madeport kayo Paano kung makulong kayo? Hindi kayo tutulungan ni Sara. Una, walang kapangyarihan si Sara na iligtas ka kay hindi siya government official ng UK. Siya ay Philippine official. Dito nga sa Pilipinas, wala siyang kwenta Pangalawa, hindi kayo kayang iligtas ni Sara kasi si Sara ay dayuhan lang. Pangatlo, kung maganda na ang pamumuhay mo dyan sa UK, kumikita ka ng limpak-limpak na salapi, huwag ka na maghanap ng problema. Pang-apat, kung stable na ang buhay mo, huwag mo nang sirain. Huwag mong subukan masira ang buhay mo. Continue! meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Sa ngayon, maayos naman anya ang kalagayan ng dating Pangulo. Very good, very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos. Sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo i-inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. Narinig niyo ha? Ilang linggo na lang trial na ni Digong. Sabi ng anak niya, maganda ang kalagayan. Happy. Baka pagdating sa trial, hindi na naman haharap kasi nga nahimatay. May sakit. Tandaan nyo July 29, 2026. Ilang linggo na lang trial na ni Digong. Baka hindi na naman haharap si Digong dahil may sakit. Ikakasabi niya lang, okay, happy. Nakapag-suggest pa nga Huwag na daw kayo magtipid, pumunta na lang daw kayo sa ICC. Bahala na kayo kung anong gastusin nyo.
Wag na kayo magtipid. O biruin nyo, nakapag-demand pa si Digong. Nakapagdikta pa si Digong. Kayo daw mga DDS, wag na kayo magtipid. Bahala na daw kayo, pupunta kayo dun sa ICC. O, gawin yung Duterte Street, yung kalye na yan. Bahala daw kayo mag-rally-rally kayo dyan sa ICC. O, basta nasa puso mo, gusto mong gumastos, o bahala ka. Yun ang sabi ni Digong. Sige nga, tignan natin kung sisipot yan sa trial niya. Kailan ba ang trial ni Digong, mga kababayan? Sabi kasi ng anak niya, okay, happy. Yeah? Baka pagdating sa trial, sasabihin na naman, natumba, unconscious, may sakit, hindi makakilala, nakakalimutan. Pero may suggestion. Tandaan nyo mga kababayan, malapit na ang trial ni Digong. So ang balita ng anak niya, ang update ng anak niya, okay daw ang karamdaman. Masaya. Pagdating sa trial, may sakit na naman. Hindi ko alam kung si Digong politician ba talaga o artista. Mga kababayan, hindi ko lang alam artista ba talaga to, politician. Continue. Kahit mainit anya sa the Netherlands at sa detention facility ng ICC, ay hindi ito alintana ng kanyang ama. Very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina, naka-close na naman yung window. So sabi ko sa kanya, walang hangin doon sa loob. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Samantala sa kaparehong panayam ay sinabi rin niyang kakausapin niyang So ibig sabihin amoy gurang na si Digong doon sa loob, na suffocate. Kasi ayaw daw buksan ang bintana, nagja-jacket. Napakainit pero sa kanya malamig. Sa bagay, naka-aircon nga naman siya doon. Malamig talaga sa loob, naka-aircon alam mo naman pag matanda na, yung balat niyan manipis na. Si Digong nga, long hair. Naubos na ng buhok, ng nutrients ng buhok niya ang kanyang katawan. Kasi alam ko long hair na siya Paglabas ni Digong, sa totoo, hindi na dadaan sa pinto ng ICC yan. Saan idaan? Sa bintana. Bakit? Nagiging Rapunzel. Mga kababayan, paglabas ni Digong, biruin nyo, 30 years. Paglabas ni Digong sa kulungan, hindi na siya sa pintuan dadaan, sa bintana. Bakit? Sa haba ng buhok, magiging si Rapunzel na siya. Oy, mga dides, huwag kayong magalit, o diba? O, sino ba yung princess na kilala natin mahaba ang buhok? Diba si Rapunzel? So, sa haba ng buhok ni Digong, hindi na siya dadaan ng pintuan kung makakalaya man siya. Bakit? Saan siya dadaan? Sa bintana. Bakit? Sasabihin yun ni Hanilit kay Digong, Digong, ihulog mo ang buhok ko. Ilugay mo ang buhok mo. Ako si Hanilit, ang mahal mo. Aakyat ako. Di boga. Udigong. Yan, sasabihin yun. Walay! Makapugong! Walay bangag na makapugay! Gaganon yun si Hanilit. Yung buhok mo! Ihulog mo! Gaganon yan. Mahal kong Digong! Ihulog mo yung buhok mo! Diba? Inaalala nyo naman si Hanilit, diba ganon? Nung tinanong siya, Ma'am, makauwi na ba si Tatay Digong? Oo, makauwi na siya. Walay! Makakapigil. Wala kahit sinong bangag. Di ba? Gumanon siya. O gusto nyong marinig? Gusto nyong makita? Ito wag magalit mga kababayan. Ito Hanilit. Duterte uuwi na.
Malaman naman natin yan eh. Kaya kay Miss Hanelet, Saan ba yung video niya na tinanong siya? Gabi yun eh. hindi pumayag. Common law, white girl. Gabi yung video niya na makakauwi na daw. Wala, bangag. Ah. Hindi lang lumalabas eh. Pero may video talaga yun na tawa ko ng tawa. So na lumitaw pa. Pag ligpit na daw. Matapos ang pag-aresto kay dati Hindi na lumabas mga kababayan. Okay, Hanilit Abansinia Duterte. mag-live akong gigilip. Ay, hindi na lumabas yung video. President Sara Duterte and Mga kababayan na wala daw, makauwi na daw si Digong. Wala! Ay, makakapigil. message ko sa Wala mga kababayan, hindi lumabas. Magpagod lang tayo hanap sa oras niyan. Basta yun yung sabi niya. Kaya sa totoo lang mga kababayan, may bagong Disney princess. Ang papalit, si Digong. Mawawala si Rapunzel, mapalitan ni Digong. Sa haba ng buhok niya sa kulungan, sa bintana na siya dadaan, hindi na sa pintuan kung makakalaya man. So yun lang po yun mga kababayan.